Hello Mother Acres, welcome to my random motovlog. Anyway, marami ako nababasa at naririnig na mabilis daw itong Yamaha Mio Gear. Well, papasok ako today sa office and susubukan natin if makakarating tayo sa office ng hindi malilate. Tara, let's! By the way, this is my wife's Mio Gear S 2022 model. All stock. And since wala pa siyang lisensya, tayo munang gagamit. Among other 125cc category na modern scooters, ito talaga yung nag-stand out sa amin ng wife ko. It's because of its premium look and at the same time hindi siya malaki. So, eksaktong-eksakto sa height ng asawa ko. So that's why ito yung kinuha namin. We also have a contender or had a contender yung Yamaha Mio Gravis. However, medyo mas mahal siya and we only allotted a budget less than Mio Gravis price. Kaya ito yung naging option namin and hindi naman kami nagsisi. Talagang napakaganda ng itsura nito among all Mio, aside from the Gravis and of course the Aerox. Ito yung talagang pinakamagandang Mio na nakita namin. So far so good. Napaka-smooth manakbo, ang gaan dalhin, eksaktong lambot yung throttle at higit sa lahat ang bilis umarangkada at ang daling overtake. And of course, just like other small scoots, very easy isingit-singit. Pero wag na din natin pag-usapan ng specs ng scooter na to because it's all over the internet at hindi naman to technical review. Anyway, kanina pa tong click sa harap ko eh. Pakainin muna natin ng alikabok ah. Si Bak! O baka may matrigger mga fanatic ng brands at saka racing dyan ah. Joke lang yun, okay? And isa pa, napaka nonsense and irresponsible ng street racing mentality. So, tigilin natin yan. Karamihan naman sa atin nagmotor para labanan ng hagupit at lupit ng traffic sa syudad eh, particularly Manila. And kalaunan, naging alipin na lang na tayo ng mga advertisement ng mga brand ng motor. Pero kidding aside, yun naman talaga ang reason in the first place at nag-branch out na lang sa iba't ibang activities such as long rides, motovlog, at syempre, racing. But going back to the main topic of this video, if aabot pa ako sa office nang hindi malilate gamit ang Mio Gear, well, just looking at the performance of this bike or scooter, well, talagang napakalakas niyang umarangkada at napakagaan dalhin. And kung ganito ba naman yung takbuhan lagi, well, I doubt na malilate ako, no? Ang nakakatawa pa kasi dito sa Mio Gear is yung talagang bilis ng acceleration niya. It can reach 40 to 60 ng ilang segundo lang. Actually, mabilis talaga eh. And then, mabilis din naman siya umakyat ng 80. But beyond that, medyo bumabagal siya ng konti umakyat dun sa speedometer, but it doesn't mean na humihina yung hatak ng motor mo. Ang galing nitong mag-maintain ng speed niya nang hindi lumalamya yung power ng engine mo, no? Talagang kung ano yung narating mong speed, kaya niyang i-maintain yun ng matagal. Unfortunately, whenever I read comments in the internet, ang laging sinasabi o ang laging tanong ng maraming riders, no, on any scoots naman, is anong top speed niyan? And I'm wondering, aanhin mo yung top speed? If this is for everyday use only, para saan yung top speed? You're not doing street racing naman siguro, di ba? Kasi delikado yun eh. And honestly, 70 to 80 kilometers per hour is enough speed for overtaking. Minsan, sobra pa nga eh. So, I'm wondering, anong gagawin mo sa top speed na 100 kilometers per hour?
115 kilometers per hour. So, hindi ko magets. I understand naman yung adrenaline, yung thrill, yung excitement habang pabilis ng pabilis yung hampas ng hangin sa'yo sa high speed. However, hindi mo kasi alam kung hanggang kailan maganda yung kalsada. Hindi mo rin alam kung merong ibang pedestrian o ibang sasakyan na tatawid o dadaan sa harapan mo. And once na makita mo sila, it's already too late. Dahil sa sobrang bilis mo, kahit may ABS ka pa, yung ginagamit mong motor o sasakyan, pwede kang sumalpok, madisgrasya at makadisgrasya. Pero kung hindi mo na mapigilan yung sarili mo, and you always have this feeling na kailangan mong kumarera ng kumarera, I suggest go to the tracks para dun mo mailabas yung kate ng katawan mo na pumiga ng pumiga sa throttle at mag high speed hanggang langit. Anyway, magsisimula ng mag-build up dito. So ito yung isa sa mga bottleneck ko whenever I'm going to the office sa umaga. And as you can see, kasi sa bandang dulo nito may malaking intersection ng West McKinley tsaka yung Old McKinley. So, matagal bago makahulagpos yung mga sasakyan doon. And no choice. Kailangan nating mag-filtering. So, sa mga ganitong pagkakataon where vehicles are already slow moving, no? And lalo tayo may nahabol tayong oras. We don't have any choice eh. Dito natin magagamit yung scooter talaga. Otherwise, kung hindi sa leisure, well, sana nagkotse ka na lang. Kasi kaya ka nagmotor kasi dahil kailangan mo umiwas sa mga ganitong klaseng traffic. Pero if a fast pace ko na to para hindi naman kayo mabore sa traffic. And at last, nakawala din tayo sa heavy traffic, medyo bibilisan ko na lang ng konti lang para umabot tayo sa office ng hindi nalilate. So I'll do some time check pag liko ko dito, no? And hopefully, umabot tayo sa oras. Okay, malapit na tayo sa parking, and I think I've said enough about this scooter. Kung meron man kayong hindi sinasang-iunan, well, that's okay. This is just based on my personal experience and experience din ng mga kilala kong nagmomotor. But anyhow, feel free to comment kung meron man kayong mga negative or positive reactions, that's okay. May kanya-kanya naman tayong mga opinions and experiences na mahirap din naman talagang i-deny na mali or tama. So what's more important is just be respectful with each other. So to answer the question kung mabilis ba ang Mio Gear, well, isang malaking yes para sa akin. But of course, magkakaiba tayo ng point of reference, or point of comparison rather. And the ultimate question of this video, aabot ba ako sa office nang hindi malilate gamit ang Mio Gear? The answer is, na-late pa din ako. So, daig ng maagang gumising ang masipag pumasok. Alright? So, thank you for watching and hopefully I could still upload another video at sana may manood. Kung nakarating ka sa video na to, thank you so much. Appreciate it. Ride safe.